So, eto na nga. Bigyan natin ng reaksyon tong nag-post sa GC, which is English talagang. Hindi natin kakayanin yung, yung i-reply natin sa kanya. So, itatagalog na lang muna natin sa ngayon, ha? So, ayan. Hello, I have a client who is a lash picker. So, lash picker na client. Palaging nagbobunot ng pilik mata kahit meron siyang mga lash extension. And her eyelash health is not good. So, ibig sabihin, kapag ka sinabing not good enough, maninipis, isa na yun doon. Pangalawa, may possibility na kalbo yung lashes niya. Pangatlo, either nagbubloom pa or mga baby boomer pa lang. So, in that part, hindi siya healthy pa in that part. Okay? She keeps coming in with that artist with less and less lashes. So, ibig sabihin, habang bumabalik yung client, ibig sabihin, numinipis, nagtatanggalan yung mga lashes niya sa pilik mata niya, yung natural hibla niya. So, ngayon, namang problema ngayon yung artist. Paano niya ngayon lalagyan yung client niya ng ganun na yung naging resulta ng natural lash niya. I don't know if I should suggest she take a break and maybe offer a serum. Actually, ginawa ko na yan sa mga client ko. Ilan lang yung mga damage talaga or yung mga hindi pa siya gaanong healthy kapal yung strand na meron sila. Kasi nga, iniiwasan namin yan as a lash artist, yung mga ganyong klaseng lashes, kasi para din naman yan sa inyo. So, kung magsasuggest man kami na try mong gumamit ng serum, sundin mo na lang. Ayan. Or do I just keep lashing her? So, ngayon, ramdam ko si ating artist na meron talagang client. Ako, meron din talagang client na hindi ko mahihindian. Okay? Bukod pa man sa kailangan din naman nating kumita sa araw na yon, or may case talaga na gusto natin ma-fulfill si client na kung ano yung mga gusto niya sa buhay niya. Ngayon, pagdating sa pagpapaganda, hindi natin yan mahihindian kapag andyan na yung client. So, nasa sa akin na lang kung tatanggapin ko siya or hindi. So, especially na yung mga loyal client ko dyan. Mga ma'am, hello. Okay, she even admitted that she picks at them. So, ibig sabihin, kahit na sabihin man natin na tawag dito, gusto nating i-suggest lahat yung kaya nating i-suggest kay client na hanggat maaari kapag may mga lash extension ka, iwasan nyo pong magbunot. Okay? Kasi bakit naman kasi kailangan bunutin yung mga yan kung okay naman yung pagkakabit sa inyo? Not unless na lang kung yung pagkakabit sa inyo is talagang makate. Wala ako ni isang client na nakaka-experience ng makate yung extension nila. As in, wala. Zero feedback na mga ganyang klase. Not unless na lang kung etong si artist na to, hindi siya aware na yung kamong mga ginagawa niya. Pero kasi nga, loyal client na siguro niya to, bakit kamo pinipik pa ng client niya yung mga gawa niya kung hindi naman siya makate. So, either dalawang klase lang ng case kung bakit nagkakaganoon yung extension ng ginawa niya. And I told her she needs to stop, but it's obvious she's not stopping. So, ngayon, ang sinisisi niya is yung client nga niya. So,
Ako, te, ramdam kita. Okay? Kasi lash artist din naman ako. Ang pwede ko lang mai-suggest sa inyo is, halimbawa, loyal mo talaga siyang client, hindi mo siya mahihindian, at talagang, kung hindi naman siya talaga nakikinig sa mga suggestion mo, hanggat maaari, warned her, okay, in a good way, na ma'am, ganito sabihin mo, ma'am, ganito kasi yan, hindi ibig sabihin na, tawag dito, sundin natin yung part mo, yung gusto mong mangyari sa mata mo. Wala naman kaming problema kung gagawa kami, kasi trabaho namin yan, pero as client, gawin mo din yung part mo. Kasi hindi naman kasi ibig sabihin na kapag gagawa kami, 'di ba, parang hahayaan na lang namin na ano ba, basta lang kumita kami. Hindi lahat ng lash artist or hindi lahat ng mga nagsiservice, sorry to mention, pero kadalasan lahat ng mga artists ganon yung sistema. So hinahayaan lang nila yung client nila para saan? Into money? No. Kasi in my part kasi, kapag nagsiservice ako, kinukumusta ko naman yan. So, hanggat maaari, feedback talaga. Diba? Kailangan natin yung feedback. Kasi kapag wala yung feedback, paano ako mag-grow? Paano ko malalaman yung mga faults ko? Paano ko siya ituwid? Diba? So, kung yung client, yung part niya, hindi niya pa rin ginagawa, might as well warn her na pwede mo siyang hindi nagawaan, 'di ba? Kasi sa'yo pa rin naman yung balik yan eh, 'di ba? Sa'yo pa rin yung magrereklamo, ikaw pa rin yung masisisi niyan, and the end, kayo pa rin yung mag-aaway. 'Di ba? Kung ikaw lash artist ka, alam mo yung mga ginagawa mo, alam mo yung tamang procedure, wala ka nang magagawa. Ginawa mo na yung part mo. Then, nasa sa kanya na lang kung magko-continue pa rin siya. 'Di ba? Or, better, dun siya sa ibang lash artist na, alam mo na, hahayaan lang siya. Kasi, tayo as mga professional artists, hindi natin hahayaan yung client natin na uuwing basta na lang. 'Di ba? Alam natin yan sa sarili natin na this is our passion. Dito tayo kung saan nahuhubog yung mga talento natin, at hindi lang to sa personal na interest lang natin. Kasi gusto lang din natin na makatulong sa iba. So, yung client mo, kapag hindi nakikinig sa mga suggestion mo, might as well dun siya sa iba, or pwede mo na siyang i-cut sa listahan ng mga ano mo. So, ayun, wala namang masama siguro kung may mga boundaries tayo, kasi syempre sa atin pa rin naman yung balik. Ibig sabihin, sa atin pa rin talaga yan magrereklamo, sa atin pa rin talaga yan dudulog na bakit ganito, ganyan. Not unless na lang kung ikaw artist, wala kang ka-idea sa mga ginagawa mo. Yun.